The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. On the third day, there was a wedding at Cana in Galilee. The mother of Jesus was there, and Jesus and his disciples had also been invited, and they ran out of wine. Since the wine provided for the feast had all been used, and the mother of Jesus said to him, "They have no wine." Jesus said, "Woman, what do you want from me? My hour has not come yet." His mother said to the servants, "Do whatever he tells you." There were 6 stone water jars standing there, meant for the ablutions that are customary among the Jews. Each could hold 20 or 30 gallons. Jesus said to the servants, "Fill the jars with water," and they filled them to the brim. Then he said to them, "Draw some out now and take it to the president of the feast." They did this. The president tasted the water, and it had turned into wine. Having no idea where it came from, though the servants who had drawn the water knew, the president of the feast called the bridegroom and said, "Everyone serves good wine first, and the worst wine when the guests are well wined. But you have kept the best wine till now." This was the first of Jesus' signs. It was at Cana in Galilee. He revealed his glory, and his disciples believed in him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Una, pasasalamat kay Father Jason na pinahintulutan niya ng mga siwa sa pagdiriwang ng misa ngayong umagang ito, ang isang pari ng Don Bosco, sapagkat ang katawagan sa ating mahal na inang tulong ng mga Kristiyano, mapag-ampon ng mga Kristiyano, ay mas lalong isiniwalat ni San Juan Bosco nang kanyang itayo yung basilika, yung simbahan dun sa may Turin sa Italia, sa ngalan ng mahal na biring ito, Maria Ausiliatrice, noong 1866. Ang titulo ng ating mahal na ina ay idinagdag ni Papa Pio IX noong 1571, pagkatapos ng batalya dun sa may Lepanto, na kung saan yung mga Kristiyano na dehado sa harap ng hukbong karagatan ng mga Muslim ay nanalo. At pagkatapos, idinagdag nga ang katawagang itong Maria Auxiliatrice dei Christiani or Auxilium Christianorum sa Latin. At ang paniniwala ng mahal na ina ay laging tumutugon sa pangangailangan ng kanyang mga anak na dinadaig ng kalaban. Noong 16, 83, kahit na yung pintuan ng lungsod ng Vienna ay halos pasukin na rin ng mga Muslim, ngunit sa katawagan sa mahal na ina, sila'y natigil at sa ganun hindi pinasok ang Europa na kanluran. Patuloy ang pagpapahayag ng mahal na ina sa pangangailangan ng kanyang mga anak. 18, 1814, si Papa Pio IX itinapon ng diktador na si Napoleon Bonaparte sapagkat ibig suplihin ang simbahan doon sa Pransya at doon na rin sa Europa ay nakatakas. Muli sa pamamagitan ng mahal na Birheng Maria, si Maria mapag-ampon o tulong ng mga Kristiyano. Si San Juan Bosco,
sapagkat naulinigan na kahit doon sa Italia, sa bayan ng Spoleto, sa pangunguna ni Papa Pio Ikasyam, sapagkat nagkaroon ng hidwaan ng simbahan at ang bayan, tumawag kay Maria. Hanggang ngayon si Don Bosco, pinagpatuloy ang debosyon at pamimintuho sa mahal na ina sa katawagang itong tulong ng mga Kristiyano. Marahil ang kahuli-hulihang ginawa niya ay ang itatag yung kongregasyon, yung Daughters of Mary Help of Christians, na kung saan meron kayong 3 madre na kabilang dito, itinatag noong 1872 ni San Juan Bosco. Nabanggit ni Sister Dolor na silang 3 ay nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang unang profesyon. Sister Dolor, si Sister Lani, naka-32 taon na silang madre, at saka si Sister Joy, naka-33. Kapatid ko po si Sister Joy. 2 po kami Salesiano. Ano ang sinasabi sa atin ng dakilang kapistahang ito? Kung meron mang isang karagdagang flores, katawagan sa mahal na ina, pagkatapos ng napansin kong pagsusunod-sunuran ng mga iba't ibang larawan ng mahal na birhen sa buong mundo at dito sa ating bansa na rin, ay yaon nga, tulong ng mga Kristiyano sapagkat maliwanag ang kanyang mga anak laging tinutuligsa at dinidigma. Tulong ng mga Kristiyano sapagkat ang Kristiyano nangangailangan ng pananggalang. Narinig natin sa unang pagbasa, ang tukso sa ating unang mga magulang. Maliwanag, ang demonyo hindi tayo tatantanan. Patuloy niyang ibig siluhin ang sinumang totoong sumasampalataya sa Diyos. At ang demonyo patuloy na magdudiyos-diyosan. Ang kanyang panatili palaging mungkahi. Ang kaluwagan, ang konsumo, ang kayamanan, ang kapangyarihan, ang laman, narito ang tunay na aliw at tulong sa Kristiyano na unti-unting nalulugmok sa kahayupan at kasalanan. Ang ating mahal na ina, si Maria, ay ang kabaligtaran nito. Una na siyang nanghimasok sa buhay ng sumasampalataya ng kanyang tanggapin ang panawagan ng Diyos na maging ina ng isusugong manliligtas. At kung tutuusin sa 7 araw na magdaraan, huling araw ng Mayo, ay ang pagdalaw niya sa kanyang pinsan si Isabel, 31 ng Mayo. Ang kanyang pagtulong ay hindi kailanman naging ilang sa mga katulad niya na kumikilala ng may lalim na pagsampalataya sa Diyos. Ang debosyon sa Kanya ay hindi panlabas, ni formal o pang-sosyal lamang. Kapag inisip natin, ang paglapit natin sa Kanya, nabibigyan ng katuturan at sukdulan sa pamamagitan ng pagdiriwang ng Eucharistia. Sapagkat dito, tangi nating mahahango yung biyaya kung papaano siya'y namamagitan. Si Jesus, hindi siya. Si Jesus, ang tunay na lakas. Si Maria ay tulong na pananggalang. Anong ibig sabihin ng ating pamimintuho o debosyon kay Maria? Maliwanag. Sa mundo na aktwal, siya na pinagdiwang natin noong nakaraang Lunes, ina ng simbahan, ay patuloy
na nagsasanggalang at ipinagtatanggol ang simbahan na kung siya ay kabilang at kung kanino kasama siya, ipinagkatiwala ng si Jesus umakyat sa langit at nagsugo ng Espiritu Santo, kapistahan ng nakaraang linggo. Ito yung sinasabi ni Papa Francisco sa harapan ng katotohanan ng isang pirasong ikatlong digmaang pandaigdig na ang tao binabaliwala. Huwag natin kalilimutan sa kasaysayan, ang unang dalawang digmaang pandaigdig nagsimula sa Europa. At ang Europa, nasanay na hindi pansinin pagkatapos sigurong matagpuan ang kanilang sarili na ngayon ay pinasalakay, inuubos at dinudurog. At ang masaklap, tayo na malayo naman at walang pakialam, nadadamay. Ang katotohanan na ang mundo patuloy na sasalantain ng masama sapagkat ang makamundo ay mapagkunwari. Isipin niyo sa ating bayan, inilalathala na ang batas ng diborsyo. Tayong tanging bayan nananatili na walang batas iyon. Sa harap ng isang mundo na nagmamarunong at ang akala higit na nakaalam, kaya kahit yung sa Diyos, tulad ng kasal na Kristiyano, pinakikialam. Ang ating mahal na ina ay di biro, sapagkat ang ibig lamang niya ay ang kabutihan at kaligtasan ng kanyang mga anak. Ang makumundo, lalaruin para sa yabang. At kapag pinignan niyo at sinubaybayan ang mga balita, tulad ng mararangyang bansa, pinapatay ang asawa, pinapatay ang dating mga asawa, winawalang hiya yung mga anak ng hindi naman niya talaga asawa, at ang akala nila, mas lalo silang sibil at makatao. Papaano na ang isa nang kung wala man damdamin ng Diyos, paano pa siya magiging tao sa kapwa? Maliwanag yung kapayapaan na hinihiling sa Gaza, pinagmamalaki ng mga makapangyarihan. Ngunit kalakip nun, silang nag-aarmas upang patuloy ang pagpapatayan. Ang tanong, sino ang may tunay na kapayapaan? Magandang isipin kung meron mang isa na ibig mamagitan upang magkaroon ng totoong kapayapaan ay ang isang ina. At para sa atin, si Maria. Yung eksena ng kasalan sa Kana, narinig natin sa Ebanghelyo, ay napakaliwanag. Sapagkat yung nagmamayari ng pagtitipan ay inanyayahan si Jesus sa kasalan. Ang nanghimasok upang yung kasalang iyong wagas ay hindi mapahiya ay ang mahal na ina. Totoo, ang tubig ay naging alak. Ngunit higit na totoo na kapag ang isang pagtitipan binaklas mo, ipinaghiwalay, ganon din ang Eucharistia na winawalang hiya at nababaliwala. Ang mahal na ina, ating tulong, help of Christians, na para sa atin, sa bawat ating pagdiriwang tuwing umaga, ang unang ibig pangalagaan ay yung pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin,
Yung pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin na para sa isang pamilya at may buhay asawa, ang ibigay doon sa katipan at sa bunga ng pagtitipan. At yung pag-ibig na galing sa Diyos na buhayin sa bawat sandali. Kung si Maria ating inaalala ay sapagkat di kailanman nalaos, bagkus laging sariwa ang paalaala na may pag-ibig, hindi lamang ina, kundi nagtataglay ng pag-ibig si mismo, ang Diyos. Let us pray. Father, you have fed us with the bread of heaven, Jesus Christ, born of the Virgin Mary, and risen as the first fruits of the new creation. Grant that we may come to you in newness of life and work together for the coming of your kingdom. We make our prayer through Christ our Lord. Amen. Pwede pong maupo saglit bago tayo magtumanggap ng final blessing. Good morning po. Good morning. I'm Sister Dolor, a Salesian sister. We are in the Pius Ladies Dorm. We thank you for coming. Maraming salamat po sa lahat ng narito to receive the blessing of Our Lady Help of Christians. Kami po yung sinasabing anniversary. Anniversary po ng profession namin. Our first profession is on May 24. So, me, Sister Lani over there, and Sister Joy. Maraming salamat po, and continue to pray for us for our joyful fidelity to the Lord, serving Him among the young. Maraming salamat din po sa aming parish priest, Father Jason, for allowing us to celebrate the solemnity of Mary Help in the parish, and also Father Nesty, for gracing us with His presence and celebrating the liturgy rightly as Salesian. Salamat po. And then for our remembrance, for our token, we have some stampitas at the back. So pag alis nyo po, pwede po kayong kumuha. We also have a small poster of an entrustment of the home to Our Lady Help of Christians. Very helpful po yan to put all your intentions, praying this special prayer to our Blessed Mother for protection and blessing for our families. Again, thank you very much po in behalf of the Salesian Sisters community. Dadagdagan ko lang po yung sinabi ni Sister. I don't know if this is the right occasion, but let me take this opportunity to thank our Salesian sisters. Nasaan dito po ba yung mga Salesian sisters natin? Yung nagdiriwang ng anniversary. Sister Dolor, Sister Joy, and Sister Lani. Yan. As I've told you in the beginning of our Triduum, this celebration is bittersweet for me personally, because this coming May 31, our Salesian sisters are slowly leaving us as they are ending their mission here in Pius Center. Nalulungkot po ako personally kasi ang mga Salesian sisters natin has been part of this community since 1964. Nasabi ko po sa inyo na ang Mary Help of Christians na image and devotion ay bunga ng presensya ng ating mga sisters, at syempre din yung ang una pong mga chaplain ng center na ito bago maging parokya ang Maria Goretti ay ang mga Salesians of Don Bosco, no? Kaya natutuwa din ako na nandito si Father Nesty and SDB dahil we are ending an era in Pius Center because yung mga madre kasi iiwan tayo, no? Pero well, that's part of our journey as a community and also as a parish, no? And we would like to thank the sisters really from the bottom of our hearts on behalf of the Pius Center and Santa Maria Goretti Parish, and all the scholars that you have helped, our Friday friends, and also the many countless
people who have been baptized and confirmed and prepared by the sisters in our parish. We are really grateful, sisters. Ang ating mga Daughters of Mary, Help of Christians, sa mga Salesian Sisters of Don Bosco. You were here for 60 years almost. So since the beginning po, since the inception of this institution, nandito na po yung mga madre at paring Salesiano. Kaya nalulungkot ako na magtatapos ang kanilang presensya sa lugar na ito. At kung ako lamang po ang may kapangyarihan ay ipipetisyon ko po ang kanilang pamunuan para wag nang ituloy ito. Pero ganun pa man ay nagpapasalamat po tayo. Can you help me thank our Salesians, both Father Nesty and Salesian sisters, for being with us in the parish for 60 years. Kaya, ayun. Nalulungkot po talaga ako. Pero, yeah, ganun ta. And I think, wag kayong mag-alala, sisters. Aalagaan po namin si Mary, Help of Christians. Hindi po natin siya tatanggalin sa ating sanctuary. Mananatili siya dyan dahil bahagi na siya ng ating kasaysayan. At siya po ang gagabay sa atin sa patuloy nating pakikipagtunggali. Sabi nga ni Father Nesty, kanina po talagang hindi ako kumukurap nung nagsasalita si Father Nesty kasi siya po ay isang magiting at magaling na historiador. No? Kaya yung kwento ng debosyon ng Mary Help of Christians ay talagang napakaganda. Kaya pwede po ninyo, mamaya pakatapos ng misa, paki-google po para malaman ninyo yung kwento ng Mary Help of Christians na sa panahong ito na may debosyon sa Kongreso, kailangan natin ng tulong ng mahal na ina na katuwang ng mga Kristiyano sa mga panahon ng tunggalian at sa panahon ng kadiliban at kahirapan. So again, thank you, Salesian Sisters and Father Nesty. At to the cooperators of the Salesian Sisters, maraming salamat din sa inyo sa pagtulong ninyo, pagtuwang sa atin, sa ating parokya. We now stand and receive the final blessing, and we will have a flower offering after the Mass. The Lord be with you. And with your spirit. And through the intercession of Mary, Help of Christians, may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Eucharist has been offered. Let us go in the peace and the love of Christ. Thanks be to God. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father.